Masiglang sayawan at tugtugan, yan ang bubungad kay Pope Francis pagtapak niya rito sa University of Santo Tomas. Puspusan ang ensayo. Pati na rin ang pagtapos ng entablado at mga barikada. Doble kayod sa paghahanda para sa isa sa pinakamalaking pagtitipon sa pagbisita ng Santo Papa. Mga kabataan mula sa iba't ibang sektor ang makikinig sa mensahe ng Santo Papa rito. Sa tingin ko, sa pagdating ni Pope Francis, makakakita sila ng kanilang magiging, Pope Francis is an inspiration for them to live even more meaningful lives, to be more compassionate, to be more merciful. Bukas gaganapin dito sa UST ang pakikisalamuha ni Pope Francis sa mga kabataan. At dito sa kanilang football field, inaasahang pupunuin ito ng nasa mahigit 20,000 delegado. Kasi ililink ko din dun sa media relations nila. Ayon kay UST Kasi Public may Affairs Director Giovanna Fontanilla, inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga tao na pupuno hindi lang sa football field kundi sa buong campus. Nako, very cooperative talaga ang mga kabataan. No? Kapag tatanong mo, pwede ka ba dito? Ayan agad sila. They volunteer. And I guess more than that our young people have also prepared themselves. No? So yung spiritual life nila, that they have also, I guess our young people they pray, and they are full of hope that encounter with the Holy Father will be an experience with Jesus. Libre at bukas din kasi ang universidad sa iba pang mga kabataang hindi parte ng delegasyon. Alas 4 pa lang ng umaga, bubuksan na nila ang mga gate at mag-uumpisa ng magpapasok. Gaganapin din dito sa Ark of the Centuries ang may 15 minutong kumustahan ni Pope Francis sa iba't ibang religious leaders. Pagsapit ng hapon, pupunta si Pope Francis sa Quirino Grandstand. Pero bago ang pagtitipon, puspusan na ang pag-iensayo ng mga miyembro ng koro at orkestra. Sample pa lang ito sa maririnig na tinig sa gagawing misa ni Pope Francis bukas na inaasahang dadaluhan ng 6 hanggang 7 milyong mananampalataya. Ang composer nito at 10 pang awitin ay si Father Manoling Francisco. Siya rin ang lumikha sa ilang sikat na inspirational songs tulad ng Tanging Yaman, Sa'yo Lamang at Hindi Kita Malilimutan. Pero kakaiba raw ang dulot nitong saya at kaba. Bagong mass setting para sa closing mass ng Santo Papa sa Luneta sa January 18 ay commission work. No? Kung kaya mas mahirap dahil may mga deadline. Ilan sa mga aawitin isinalin pa sa iba't ibang wika o dialekto. All of us coming from different regions, bringing with us our distinct cultures for us to be singing together and worshiping together, hopefully will again foster that sense of national unity. Now, we are made up of different cultures and yet we share the same faith. Hulyo pa ng nakaraang taon nang inabisuhan si Father Manoling na gumawa ng kanta para sa Papal Mass. Rehearsal pa lang, makatindig balahibo na ang madarama. Bukas, ang himig na mahigit 1,000 choir members at orchestra ang mas magbibigay kulay sa concluding Mass ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. Mula sa iba't ibang diocese, ang miyembro ng koro at orkestra na pinili rin ng CBCP. Kabilang na riyan ang 20 anyos na si Ivy. Miyembro siya ng Christ the King College Youth Symphony Orchestra mula sa Calbayog, Samar. Ang tumugtog daw para sa Santo Papa ay pasasalamat na rin ng grupo ni Ivy sa Panginoon dahil sila'y ligtas
kahit ba binayo ng bagyong Yolanda ang kanilang lugar noong 2013. Once in a lifetime na experience po namin na maka-perform for the Pope. Masaya and blessed po. Sa kanyang partisipasyon, dala-dala ni Ivy ang aral na hatid ni Pope Francis. Nag-aaral kami sa isang Franciscan school, so we always live like how Saint Francis lived. So, maging humble, ganon, and simplicity. Sadyang hindi matatawaran ang ipinapakitang pagmamahal at pananampalataya ng mga Pilipino. Si Pope Francis nga mismo, hinangaan ng ating lahi na talagang tumatak sa buong mundo. Tulad na lang ng ipinamalas ni Lani at Angelo, Mang Arthur, at ng pamilya Dinopol na naghintay, naghanda at nanabik sa pagdating ni Pope Francis. Ilan lang ang kanilang kwento sa maraming pahina ng karanasang babaunin ng milyong-milyong Pilipino na tinanggap at patuloy na tatanggapin ang biyayang hatid ng Panginoon sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang kinatawan sa mundo. Walang iba kundi si Lolo Kiko. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.